Hello everyone! Hello mga Sisilab! Welcome back again to our YouTube channel, and this is me, your Sisilab Studying. And for today's video ay mayroon akong isa na namang ituturo sa inyo another way ng pagre-reband, the safest and the fastest way ng pagre-reband, hair rebanding with color. Pero before tayo mag-jump sa ating main video, ay kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell in order you to update if ever we have a new video. So ayun na mga sila, pag-uusapan nga natin dito or ipapakita ko sa video ito kung paano mag-reband ng mas mabilis doon sa mga hair ng mga kinky, ng mga normal hair o yung talagang alam mo yung parang ang hirap niyang tablan ng gamot. Kasi may mga alam nyo guys, merong mga buhok kasi na ang hirap i-reband, lalong-lalo na pag mga kinky at mga normal hair. Usually kasi pag mga ganong uri or types ng hair ay matagal silang i-reband or matagal silang tablan ng gamot. So, sa video ito, ipapakita ko sa inyo the other way ng pagre-reband para mas mapabilis ang ating pagre-reband, lalong-lalo na doon nga sa mga buhok ng mga normal hair or yung mga kinky. So, kung interesado ka o kung gusto mong malaman kung paano yon, panoorin mo ang buong video ito para makakuha kayo ng ideas kung paano natin mapapabilis ang ating pag-reband. At this disclaimer, ang method na ito, it's not applicable sa lahat ng types ng hair. Ito po ay applicable lamang doon sa mga normal hair, sa mga kinky hair. Pero pwede rin siyang gawin, kung kaya naman gawin siya sa mga damaged hair, ay pwede naman. Pero as much as possible, para sa akin, this is the way I do rebanding sa mga kinky at sa mga normal hair. So, let's go to the video guys and keep on watching. Here we go mga sisilab, ito yung buhok ng i-reband natin ngayon. Kung mapapansin nyo, ang buhok ng ating client is kinky at meron siyang makakapal na hibla at meron na rin siyang 2 years na previous reband. So before tayo mag-start mag-reband or mag-process ng reband, kailangan muna natin i-analyze ang buhok ng ating client kung ano ang nararapat na gawin natin sa kanyang buhok. At before tayo mag-apply ng any medicine sa buhok ng ating client, make sure na naka-shampoo siya para ma-wash out lahat ng mga excess product na nilagay niya sa kanyang buhok. After natin siyang ma-shampoo at mapatuyo ng 100% dry mga sisilab, before tayo mag-apply ng gamot ay i-part muna natin ang kanyang buhok into 3 to 4 parts. Then once na na-partition na, ihanda ang mga gagamitin. Then, mag-a-apply na po tayo. So, ang unahin po muna natin ngayon na i-apply ay yung hair color. Hindi po muna rebanding cream ang i-apply natin, kundi hair color. Kung magtatanong kayo kung bakit nauna ang hair color, yan po ay sasagutin natin mamaya. So, pag nag-apply po tayo ng hair color sa buhok ng ating client, make sure na hindi muna siya sasagad sa anit or mag-iwan po tayo ng at least half inch or 1 inch away from the scalp. Then, pag nag-apply tayo, i-massage po natin yung gamot sa bawat hibla para once na natapos ang hair color ay hindi mag-iwan ng mga patches or hindi magpatchi-patchi ang kanyang kulay. At ang ginamit ko pala na hair color dito mga sisilab, ang shades po nito ay 911 na very light ash blonde. At ang ginamit ko po na oxidizing cream is 9%. At dahil na rin sa morena skin tone ng ating client, kaya gumamit lang ako ng 9% para hindi masyadong matingkad ang outcome ng color shades niya. At gumamit na din ako ng lighter shades dahil ang buhok ng ating client is super itim, so para kahit papano ay lumitaw pa rin yung kanyang color.
After natin ma-applyan ang buhok ng ating client ng hair color, ibabad muna natin ng 30 minutes. Then after 30 minutes na babad, balikan po natin. At kung kumapit na po yung kulay, i-reapplyan po natin kasama na po yung roots na iniwan po natin kanina para makulayan na din po. Make sure na ma-applyan ng hair color ang buong buhok mga sisilav para hindi po siya magpatsi-patsi. At kung may napapansin kayo na parang darker yung ibang parts, doon po ay mag-focus kayo sa pagre-reapply ng hair color. Then once na nakulayan na siya ng buo kasama ang roots mga sisilav, ibabad natin ulit ang buhok ng 10 to 15 minutes. So aantayin natin na makulayan yung roots before tayo magbanlaw. So make sure na makulayan yung tuktok at magpantay siya dito sa nauna nating nakulayan na parts. So bali lahat-lahat po ng time duration ng pagbabad dito ay 15 minutes doon sa roots, then 30 minutes plus 15 minutes dito po sa mid part hanggang baba or yung nauna nating inapplyan ng color. So 45 minutes lahat yung sa mid parts, then 15 minutes doon sa roots. Then after po natin makulayan, i-wash po natin yan, shampoohin po natin ng 2 beses para ma-wash out lahat ng mga residue or mga product na in-apply doon sa buhok, lalong-lalo na yung hair color. So mga sisilab ngayon ay mag-a-apply na po tayo ng rebonding cream number 1. So ang ginamit ko po dito na rebonding cream ay lightness na milk rebonding. So a-applyan po natin siya ngayon ng basa dahil nga po ang buhok ng ating client is may color na. Alam naman po natin na once na may color ang buhok ng ating client is mabilis po siya mag-react. So balik po tayo doon sa question kanina kung bakit kinulayan muna natin siya bago natin siya in-applyan ng rebonding cream. Kaya po natin siya in-applyan muna ng hair color para mabilis ang pag-react ng rebonding cream sa buhok, lalong-lalo na pag sa mga ganitong uri ng hair types na kulot at makakapal ang hibla. Kasi matagal pong kapitan or matagal mag-react ang rebonding cream pag normal hair. Minsan umaabot po yan ng 2 hours, 1 hour to 2 hours yung babad ng rebonding cream once na normal hair ang buhok ng ating client. So, ang ginawa po natin ay kinulayan po muna natin yung buhok ng ating client before natin siya in-applyan ng rebonding cream. Para sa ganitong way, mabilis maluto ang buhok ng ating client sa rebonding cream. So, in-applyan po natin din siya ng basa para maiwasan na mag-dry or mag-rubberize ang buhok ng ating client. So, kung mapapansin nyo, ay nag-regrowth application po ako dito dahil meron po siyang 2 years na previous rebond. So, inuna ko munang applyan yung upper part o yung regrowth parts.
Then after ko siyang na-applyan lahat-lahat mga sisilab, hindi ko muna siya binabad. Binalikan ko agad yung buhok niya after kong mag-apply para i-retouch or i-recheck ang kanyang hair kung nag-react na po ba. So this time kung nakikita nyo, after ko mag-apply doon ay bumalik ako agad dito sa baba, chinek ko ang kanyang hair, sinuklay ko kung okay na. Kung mapapansin nyo ay nag-i-straight na nga siya nung sinusuklay ko. Then marahan ko siyang binababa doon sa rebonded part. Then inaalalayan ko lang siya ng spray water para hindi siya mag-dry or mag-rubberize. Pero guys, wag yung masyadong applyan masyado ng madami yung previous rebond dahil yan po ay straight naman siya at kunting padaan lang. So mag-focus po tayo doon sa bagong tubo niya na kulot. At kung kailangan re-applyan ng gamot, maglagay po kayo para ma-make sure na maluto talaga siya. Kailangan guys, pag nag-apply kayo ng gamot, lalong-lalo na ang ginamit ko dito na gamot ay puro, walang halo. Kailangan mabilis po ang inyong application. And always check the hair kung ito po ay nag-react na. Mag-knot test po kayo or mag-strand test once na parang naggogoma na ang hibla ng hair or malambot na. That's the time na malapit na po siyang banlawan. Then, pag alam nyong parang nagdadry yung hair ng client natin sa rebonding cream, sprayhan lang nyo po ng water para maalalayan po siya. So, dito, kasi malapit na rin maluto yung nasa taas, binababa ko na yung gamot dito sa rebonded part para at least maluto din siya. Kasi medyo umaalsa na nga yung dati niyang rebond parts, para pag nagplansya tayo mamaya ay maluto din siya or ma-straight din siya, bumalik yung pagkaka-straight na niya. So after the last application ng rebonding cream sa buhok ng client natin mga sisilab, hindi ko na siya binabad, binalikan ko na lang agad yung buhok niya at ni-retouch ko ng gamot dahil mabilis din po mag-react dahil purong rebonding cream ang ginamit ko dito, walang halong treatment or conditioner, so mabilis siyang mag-react lalong-lalo na't may color siya. More or less 20 minutes ko siyang ni-retouch. Then after nun, dahil nagre-react or malambot na nga ang buhok ng ating client, binanlawan ko na siya kaagad at hindi ko na siya binabad pa ng matagal kasi baka mag-rubberize lang at mag-dry. So make sure na natetest strand nyo siya para malaman nyo na luto na nga yung buhok. So ayun mga silab, after kong mag-apply ng last application, chinek ko lang, nire-apply yan, sinuklay, so mga more or less 20 minutes. Then after nyan, binanlawan ko na siya. Ang pagbabanlaw mga sisilab, banlaw lang, wag nyo pong siya shampoohin dahil bawal pong shampoohin ang rebonding cream. Pwede kayo maglagay ng conditioner or treatment pero optional lang po yon kung lalo-lalo na pag super dry ang buhok ng ating client. So this time, nabanlawan na yan at napatuyo na. Hindi ko na pinakita yung pag-blow dry dahil masyado nang mahaba ang ating video. So ito na po yung tsura niya nung na i-blow dry niya. Medyo kumalma na yung mga kulot. Kung mapapansin nyo ay naging straight na siya. Pero syempre nandun pa rin yung yung mga kulot-kulot na maliliit dahil hindi pa nga siya napaplansya. So this time naman ay ininext na po natin ang pag-a-iron. Ang ginamit ko na temperature dito ay 200 degrees Celsius dahil makapal ang hibla ng buhok niya at kinky. So, okay lang na medyo mainit. Then, of course, section by section ang pagpaplansya natin para ma-make sure na may straight talaga siya.
Sa magtatanong po dyan kung ano po yung ginamit ko na hair iron, itong puti po na ginamit ko, yan po ay yung Rowenta Japan made po yan na hair iron. At yung isa naman po ay yung Babyliss na hair iron, Babyliss Nano Titanium na hair iron po. At kung mapapansin nyo, dalawang hair iron po ang ginamit ko. Yung isa po ay pang backup ko na hair iron kasi para ma-consistent yung flow ng temperature. Kasi feeling ko kasi pag isa lang ang ginagamit ko na hair iron, pag tumatagal na ginagamit yung plancha ay parang bumababa yung temperature. Para maging consistent lang yung flow ng temperature ng hair iron po natin. Sa pagpaplansya naman mga sisilab, give the best that we can kasi ang pagpaplansya is malaking factor sa pagre-reband kasi once na hindi maayos ang pagpaplansya natin, maaaring maging sanhi din ito ng pagkaka-back job. Hindi kasi ibig sabihin na maganda ang pagkakababad ng gamot natin or yung rebanding cream. Kung hindi naman maayos ang pagkakaplansya, magiging useless din po ang ating rebanding. So yung dalawang yon dapat po ay parehas na maganda, yung pagkakababad ng rebanding cream at yung pagkakaplansya po natin. Yan po ay isang tips lamang po sa pag-re-reband. Then after po natin siyang ma-plancha mga sisilab, ipahinga muna natin yung hair ng ating client ng at least 5 minutes bago natin siya applyan ng rebanding cream number 2 o yung neutralizing cream. Then kapag nakapagpahinga na, pwede na po tayong mag-apply ng ating rebanding cream number 2 or yung neutralizing cream. So this time, dahil nakapagpahinga na po yan, ayan, mag-apply na po tayo ng rebanding cream number 2. Sa pag-apply naman po niyan, it's okay lang po guys na maisagad natin siya sa anet. Wala naman pong kaso yon. Then, kailangan ma-make sure din natin na malagyan lahat ng parts kasi pag may na-miss po tayo na kahit kunting hibla lang ay maaring maging sanhiya ng maging alsado ang ating reband. So, make sure na lahat ay malalagyan po talaga ng rebanding cream number 2. At huwag po kayo magtitipid sa paglalagay ng gamot dahil pag tinipid nyo yan, isa rin yan sa magiging sanhi ng pagiging back job ng ating reband. So, mas maganda yung umaapaw talaga siya sa neutralizer para nalalak in kasi yan ang maglalak in ng straightness ng ating rebanding. Then after natin mag-apply mga sisilab, ibabad muna natin yan, yung ating neutralizing cream ng at least 20 to 30 minutes. Then after may babad in a certain time, ayan, banlawan din po natin. At ang neutralizing cream guys, hindi po yan sina-shampoo pag yan ay ating binanlawan. Banlawan lang maigi, yung tipong natanggal lahat ng mga neutralizing cream. Din maglagay kayo ng conditioner or any deep conditioning treatment. Kasi alam po natin na ang treatment ang magbibigay softness and shiniest sa ating buhok. Kailangan yon once na nagre-reband tayo yung treatment. Kahit anong uri ng treatment guys, mapa-branded man yan or mapa-local brand, as long as na may treatment, ay pwede po yan. So this time guys ay nabanlawan na ito at nalagyan na rin po ng treatment. Syempre ang aking treatment na ginamit dyan ay yung ating pinakamamahal na Sakura Deep Conditioning Treatment. Yan po ang ginamit ko sa kanya. So binublower na po natin. At sa pagbublower naman, lagi ko pong sinasabi na mild lang po na hangin, huwag masyadong mainit. Then, kamayin lang po natin. Huwag po tayong gumamit ng mga roller brush o mga paddle brush para nakikita po natin yung result ng ating nire-reband.
Kasi once na gumagamit tayo ng mga roller brush, minsan kasi na babatak siya or nauunat. So kamayin lang po natin para ma-feel din natin yung ating pinagpaguran. Ayan, parang ganyan. Nafi-feel ko yung yung result ng ating reband. So as you can see mga sisilab, ayan na, nakikita ko na yung future ng buhok ng ating client. So by the way guys, ang ating po client ay isa rin pong YouTuber na si Mylins TV. Ayan, kung pwede po ay mag-subscribe din po kayo sa kanyang YTC. Yan po ay si Mylins TV. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang channel. Pwede po kayo mag-subscribe. Kung mapapansin nyo guys, gumagamit ako dito ng suklay. Yan po ay malalaking ngipin. Ayan, sinusuklay ko siya pero hindi ako gumagamit ng mga roller brush. Sinusuklay ko lang siya para maghiwa-hiwalay yung mga buhok. Pwede ko yung gumamit ng mga suklay na malalaki ang ngipin or mga barber comb, ganyan. Grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. So guys, ano po yung masasabi nyo sa ginawa nating video tutorial na ito, ang easiest and fastest way ng rebonding with color? Mag-comment po kayo sa ating comment section. At kung meron kayong mga katanungan, suggestions, and recommendations, mag-iwan lang po kayo sa ating comment section. At sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe, feel free to subscribe to our YouTube channel. And of course, hit the notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong video tutorial. As you can see guys, ito na po ang result ng ating ginawang rebond ngayon. Ano po ang masasabi nyo? Comment down below. And kung nagustuhan nyo po ang ating video tutorial, give this a thumbs up. And siya nga pala guys, watch till the end dahil meron po itong after wash. After po niyang maligo, ayan, panoorin nyo po ang naging resulta ng kanyang buhok after niyang maligo after 3 days. Oo, ayan, baka magtatanong po kayo anong nangyari sa buhok niya after niyang maliguan. Panoorin nyo guys hanggang sa dulo ng video dahil i-insert ko po dyan yung video clip ng kanyang after wash result. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk. So ito na guys, yung buhok niya after na ma-blow dry, hindi pa po napaplansya yan. So papadaanan din po natin yan ng pahapyaw na plancha. So hindi ko na ipapakita yung pagpaplansya guys kasi masyado na mahaba ang ating video. So ito po yung hitsura niya nung na-plancha na. Ayan po yung hitsura niya. So panoorin nyo guys yung after wash niya. Ito na ang kanyang after wash. Sis, eto na yung hair. Napaliguan ko na siya. Ito yung naanlawan na, nabuhok. Naanlawan ko na siya. Ang ganda-ganda pa rin niya, sis. Shiny. Lumalaban. Ang kintab. Thank you so much, sis Chading. Napaganda mo yung hair ko. Ang pangit-pangit nito, guys. Talagang para siyang isinumpak. Sobrang kulot. Pero walang imposible kay sis Chading. Thank you so much, sis.